Natapos na po ang 4 na araw ng confirmation of charges kay Pangulong Duterte at inaantay na lang po kung ano yung magiging desisyon ng ICC kung ipagpapatuloy ba yung paglilitis sa kasong kinakaharap ni Pangulong Duterte na crimes against humanity. Ngayon, doon sa 4 na araw na ginawang paglilitis ng confirmation of charges nga, naglabas nga yung prosecution ng ICC ng mga ebidensya na kung saan nga daw guilty si Pangulong Duterte doon sa kanilang inirereklamong crimes against humanity. At the same time, naglabas din naman ng kumbaga binasag ng depensa sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman yung mga ebidensya ng prosecution at ang base nga sa sinasabi ni Attorney Kaufman halos lahat puro hearsay at ginamit lang yung mga salita ni Pangulong Duterte na chinap-chap-chap-chap ng mga statement at yun ang ginamit na ebidensya at gumamit pa sila ng video na kung saan nga daw walang pahintulot ng ICC. So maraming mga pinunto si Attorney Nicholas Kaufman na babasag dun sa prosecution. Pero ang tanong na lang dyan kung papanigan ba ng ICC yung depensa ni Pangulong Duterte para siya ay makauwi na. Ngayon, ito po yung ating personal na opinion dyan na medyo malayo po o malabo po na papayagan si Pangulong Duterte ni i-acquit sa kaso na yan dahil alam naman natin na may halong politika yung ginawang pagdukot kay Pangulong Duterte at ginagamit ngayon yan para pabagsakin ang mga Duterte dahil ayaw na nilang makabalik ang Duterte sa Malacanang. Kaya ito yung mga dahilan sa tingin natin at sa tingin po ng ibang mga Duterte supporter na malayo o malabong ma-acquit itong si Pangulong Duterte at talagang tutuluyan ng ICC na usigin itong si Pangulong Duterte. Kaya nga di ba naglabas ng statement na rin si Vice President Sara Duterte na hindi na siya umaasa na magiging pabor yung magiging desisyon ng ICC. At the same time, si Pangulong Duterte rin, naglabas na rin ng statement na willing na nga daw siyang mamatay sa kanyang kulungan dahil nararamdaman nila na talagang yung ICC is biased at pinapaboran talaga yung prosecution dahil nga may kumbaga meron niyang nakalatag na pondo gaya ng sinasabi ng 18 ex-marine na nagbigay nga daw ng halos $2 million para sa pangungulekta ng ebidensya nung sila'y pumunta rito. Kumbaga ginastusan ng gobyerno indirectly itong mga miyembro ng ICC. So makikita natin dito na kaparte ng ang gobyernong Marcos at ang ICC para usigin si Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin kung ano pa ba yung mga dahilan kung bakit sa palagay po natin at sa palagay ng ibang Duterte supporter na hindi na talaga makakauwi si Pangulong Duterte or hindi may acquit yung kaso sa kanya kahit na maganda yung naging argumento ni Nicholas Kaufman, Attorney Kaufman, matutuloy yung mga kaso dahil hindi nila pakakaulan basta-basta si Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala namang pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Hindi ako umaasa that they're going to make a favorable decision to PRRD. Ilang beses nang pinakita ng ICC yung kanilang mindset. Hindi nga dapat inalaw yung ebidensya ng prosecution. What is that? News clips? News clips talaga? Sobrang bulok ng presentation ng prosecution. Like for example, sinasabi nila na kailangan na magkaroon ng trial sa ICC dahil grabe talaga yung patayan na nangyari. Hindi na makakuha ng justice ang mga pamilya ng mga namatay dahil si Boying Rimulya na raw mismo ang umamin na hindi na nga raw talaga available yung mga news reports, wala na ebidensya, wala na mga forensic reports, anything that can prove government records that can prove na may mga nangyaring ganon, burado na daw. Ganon. Yan naman talaga yung Tulad niyan, di ba? Wala na raw mga records. Yan sinabi din ni Boying Rimulya na wala na raw records sa DOJ na magtuturo nga dun sa kaso ni Pangulong Duterte. Ay, ang number 1 na tanong diyan, meron bang na-file na kaso kay Pangulong Duterte
kahit pa sabihin natin wala nang ebidensyang hawak yung DOJ. Siyempre, may mga police report dapat yan, di ba, ng mga sinasabi itong mga EGK na to, di ba? So, doon pala makikita natin na talagang kahit walang nakita na ng ICC na walang pending case dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte, pero inuusig pa rin nila ron. Di ba, common sense lang eh. Bakit mo iimbestigahan yung isang tao na wala namang kaso doon sa kanyang bansa? Tapos naniniwala ka lang doon sa mga sinasabi ng mga kritiko ni Pangulong Duterte. Eh alam naman natin kapag kritiko ang nagsalita, ibig sabihin may halong politikal. So dapat hindi yung pinangihimasukan ng ICC kasi nga may halong politikal yung mga inaakusa kay Pangulong Duterte. So doon pa lang, yun pa lang, kumbaga yun pa lang malaking butas na yun. Kaya yung pagiging bias ng ICC talagang halatang halata. Talaga yung kiniklaim nila kahit naman yung mga bardagulan dito sa Pilipinas, yan yung sinasabi nila na kailangan talaga mag-ICC kasi wala nang ebidensya dito sa Pilipinas, dinestroy na. And then Attorney Kaufman in several occasions said na you cannot have your cake and eat it too. Sabi nyo, dun sa 49 na namatay, sinabi nyo pa nga yung gunshot wound based on the police report. Ano ba? Mamili kayo. Huwag nyo sabihin, may police report ba o wala? Hindi nyo pwedeng sabihin na wala ng police report, kaya dapat ICC na ang mag-hearing nitong mga kinembot na ito. And at the same time, magpe-present kayo ng ebidensya, tapos ang gagamitin nyo na proof doon sa mga patayan na yun ay police report din. 'Di ba? Ano ba talaga? So, nanggagago kayo. I think, Attorney... Yan, magandang point yan ha. Sabi ni Boying Remulla, wala na raw ebidensya, wala na raw mga police report na ganyan. Pero yun yung ginamit ng ng prosecution para idiin si Pangulong Duterte yung mga forensic report daw na galing sa police report. So doon pa lang contradicting. Pero titingnan natin kung yan ba ibibigyan ng bigat ng ICC kasi sa kanila parang ewan ko, feeling lang po ng karamihan natapos na yung paglilitis na bago pa dumating yung confirmation of charges, nakaplanchado na yan. Kumbaga ito moro-moro na lang to para sabihin dumadaan sa due process, pero in the end tapos na talaga yung hearing at i-convict nila as si Pangulong Duterte. I think Attorney Kaufman did a great job in synthesizing the case against PRRD and why it doesn't make sense. I think he really did a good job in presenting to the world na ito yung ginagawa kay PRRD, ito yung kaso sa kanya, at wala itong kwenta. Mananalo ba tayo? Pakikinggan ba tayo ng ICC? I don't think so, to be honest. The fight is never in the ICC. Ang laban po ay nandito sa Pilipinas. Kung gaano katindi i-assert ng mga Pilipino, kung gaano katindi ang pagdedemand ng mga Pilipino sa kanyang pagkabansa, yan po ang magpapauwi kay PRRD. And how we are going to do that? We encourage the SC, the Supreme Court. We demand to the Supreme Court na magdesisyon na sila doon sa mga habeas corpus cases ni PRRD. I honestly think that kahit sobrang bullshit nung presentation nung prosecution, i-confirm lang nila ang charges kay PRRD. Guys, if the ICC is willing to do the right thing, ginawa na nila yan nung una pa lang. And kagaya nga nung paulit-ulit kong sinasabi, I lost all confidence that the ICC is capable to weigh things when they turned down the interim release of PRRD. Tinurn over sa yan ni PRRD, may document si Lacanilaw, nung dinocument yung turnover audit sheet na yon ng ICC, merong question doon, was the right of the accused respected in the country of origin? Ang answer ni Lacanilaw, do not know. Did the ICC ever inquire as to the legality of the transfer, the transport of PRRD from the arrest to the ICC? No, hindi kinwestiyon ng ICC yan. Kung talagang fair ang ICC, dapat dun pa lang, sinort out na yan ni ICC. But they never put it into question. And that is something that Attorney Kaufman and PRRD has to argue every day. Hindi nyo na-acquire ang jurisdiction sa akin. I was illegally brought here. And it is a serious matter. It is something that has to be resolved first. Kasi dinideprive mo na yung liberty ng tao eh. 'Di ba? Tapos sa sinasabi nila, hindi nila po pwede na i-approve ang interim release ni PRRD dahil flight risk siya. Ano ang
So yan isang good ano rin na good point din, good observation din 'yon na sa simula pa lang mali na yung pagkuha kay Pangulong Duterte kasi may mga requirements na nakalatag diyan bago dapat yang kunin. 'Di ba? So nung dumating si Pangulong Duterte sa dahig, doon pa lang dapat nakikita na nila yung mga sinagot nila kanila o pura do not know, 'di ba? Tapos meron doon na sa umpisa pa lang yung pagbasa pa lang ng kumbaga yung requirements na may sila doon pinagtatalunan tulad nung sino ba yung dapat tumayo bilang competent judicial authority. 'Di ba? Kaya nga competent judicial authority ibig sabihin dapat dalhin muna sa korte si Pangulong Duterte para doon sa confirmation kung siya talaga si Rodrigo Duterte, yung mga kinakaso sa kanya kailangan dumaan muna sa local court. Pero ang ginawa yung executive mismo as DOJ ang tumayo bilang competent judicial authority. Doon pa lang may may sablay na Kaya nga napaka-importante nung maglabas na yung Supreme Court ng decision doon sa habeas corpus na pinal nga ng mga anak ni Pangulong Duterte. At sigurado tayo kapag maglabas at ito yung maging pabor sa mga Duterte, mawiwindang dito si Bongbong Marcos kasi at any cost, at all cost, kailangan nila ibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas once na pumabor yung Supreme Court doon sa habeas corpus ng mga Duterte. Ngayon, itong ICC naman, hindi na nila tiningnan yun. Kasi nga, importante sa kanila makakuha sila ng paglalaroan doon sa kanilang institusyon. Kasi nga 'di ba malapit nang buwagin yung ICC na yun dahil wala naman silang nililitis. So, puro palabas ng pera, kumbaga donate yung mga bansang kaanib ng ICC, wala namang tinatrabaho na maayos yung ICC. So, kahit na alam nilang sablay yung pagkuha kay Pangulong Duterte, since may mga bali-balita nga rin na nagbigay nga daw yung administrasyon ni Bongbong Marcos ng budget para nga ituloy yung paglitis kay Pangulong Duterte. So, talagang hindi nila pakakawalan yan. Kaya ngayon, tingnan nyo, di ba, putok na putok yung ICC dahil nga sa controversial na to. So, umingay na naman yung kanilang institusyon. Siyempre, magiging na yung ibang bansa na, sige, ponduhan natin, may tinatrabaho yung ICC. Pero in reality talaga, hindi na nagiging independent. Hindi na rin sila, kumbaga, wala nang due process na binibigay dyan. Ang sa kanila na parang survival mode na to na kailangan nila ng isang tao na itatrial sa kanila para mabuhay yung institusyon ng ICC. Ano ang rason kung bakit siya flight risk? Kasi meron pa daw siyang network of support. And this brought me to my second point. The ICC is not going to issue any decision favorable to PRRD because the entire thing is political. Tanggapin nyo na po ang katotohanan at yung mga nagko-comment na mga, hindi ko na, sige, you have to present some clause of legality na merong korte na nagtitimbang dito. Pero hindi na po unang-una pa lang po hindi na tinimbang kung legal ba ang pagpapadala kay PRRD dyan o hindi. Kung legal ba yung pag-deprive ng liberty kay PRRD o hindi. The mere fact that the ICC is not respecting the individual right of PRRD is questionable already. You cannot dispense justice pag dinisrespect mo yung rights ng mga tao na dinala dyan sa korte mo. Walang ganun. So, can you trust the ICC to rule in favor of PRRD? And from the very, very beginning, dinisrespect na nga nila yung karapatan ni PRRD doon. Di nga nila chinek kung yung Rome Statute mismo na nag-create ng ICC ay na-comply. Walang ganung usapan. And if you notice, noong unang araw ng hearing na lumabas yung mga video nila tungkol sa nag-i-instruct daw si PRRD na ito yung video, nag-i-instruct dun sa patayan, ganyan. And then the journalist who actually captured the video na nandun si PRRD sa Security and Safety Command Center ng Davao City at nagsalita siya that what the ICC presented has nothing to do with directing someone to kill anyone.
It was the usual day of PRRD, and I asked people from Davao regarding this, lalong-lalo na yung mga kasama ni PRRD in that very moment. Ginamit ng ICC yung video na sinasabi nila ng prosecutor, itong mga video na ito ang patunay na nagdadirect siya ng killing, something to that effect. And so the journalist, and we think, Sir Brian, if I remember it correctly, for standing up and doing the right thing, kasi naglalaroan talaga tayo, The prosecution claimed a video showed Duterte watching the incident and allegedly gloating, arguing that the supposed Davao Death Squad members involved did not fear punishment, that the case remained unresolved because he ordered it. That's how they framed this video. Sobrang tarantado, no? So nag-issue siya ng affidavit at pinabulaanan niya lahat ng mga sinabi doon sa ICC confirmation hearing. I do not think the prosecution, the ICC prosecutor apologized for the misuse of that video. And I do not know if the ICC pretrial chamber meted any warning for misusing information or misapprehend certain facts, deliberately presenting it differently than what it is. Parang wala Parang wala namang ganun. And in fact, after this issue, ang ginawa ni ICC, bonggang-bongga na yung pag-redact ng mga ebidensya, ng mga taong involved, ng mga 'di ba? So, I do not expect the ICC to be fair. And I think they are going to confirm the charges against PRRD. Because Kaya nga dito, kapag ito tinuluyan si Pangulong Duterte, makikita natin dito yung pagiging lutong Macau. Doon pa lang kasi sa video na pagmamayari ng isang journalist doon sa Davao, doon pala makikita nyo na basag na dapat yung prosecution doon dahil gumamit silang ng ebidensya na unang-una hindi nila pinagpaalam. Pangalawa, iniba nila yung narrative ng video. Gumawa sila ng sarili nilang kwento. So doon pala makikita na dapat yun na itong prosecution at itong mga nagdedemanda na to, political lang talaga lahat. Kasi wala namang matibay talagang ebidensya, kahit yung ebidensya mismo nang galing doon sa prosecution, tinatampered nila para lang maging masama itong si Pangulong Duterte. Kaya pag ito nagtuloy-tuloy na talagang lilitisin si Pangulong Duterte, talagang lutong Macau to. At saka sa dami ng mga ni-request ni Pangulong Duterte ng mga motion, isa lang ang pinayagan doon. Sa pagkakaalam natin na isa lang ang pinayagan doon. Yung interim release, hindi pinayagan, hindi wala pa naman siyang kaso. 'Di ba? Dinidinig pa lang, dapat yung pagbigyan yung considering yung kanyang edad, 'di ba? Doon pa lang makikita natin, tapos yung mga medical report na nagpapatunay na nga na hindi na kaya ni Pangulong Duterte yung tumayo sa paglilitis. Tapos yung humihingi sila ng kopya ng medical report na ginawa ng ICC, hindi rin sila pinagbigyan. Ang tanging pinagbigyan lang ng ICC yung hindi umattend si Pangulong Duterte doon sa confirmation of charges. Yun lang. Kasi wala naman talagang wala namang bearing yung pagharap ni Pangulong Duterte doon. Pero yun lang ang pinayagan ng ICC. Kaya nga rito medyo 90% to 95% yung leaning ng ICC nandoon sa prosecution. Yung depensa nasa 5% na lang yan. Kahit pag gaano kagaling yan si Nicholas Kaufman, kung meron namang nakukuha, kumbaga meron ng result, meron ng judgment yung ICC na guilty si Pangulong Duterte, hindi na mababago yun. Kaya nga, as much as possible, wag na tayong masyadong mag-umasa, di ba, na makakalaya pa si Pangulong Duterte. Kahit nga si Pangulong Duterte, sinabi niya na mukhang Diyan na talaga yung kanyang huling araw sa mundo kapag nagtuloy-tuloy itong yung kumbaga dito na siya matatapos yung buhay niya sa loob ng kulungan ng ICC kasi wala siyang makukuhang free trial dito sa ICC.
Because ICC has no integrity. They have no integrity. Hi Joey, di ko maiwasang matulala na lang dahil nawawala na ako ng pag-asa na makauwi si PRRD dito. Napaka-unfair at baboy ng sistema dito sa bansa natin, sabi ni Mega Mochi. I feel the same, sa totoo lang. I feel the same. Yung parang alam mo yun, yung parang hindi ka na makakilos sa sobrang galit. Debilitating pain. So, yung mga nagsasabi, hindi, dasal lang, mananalo tayo dito, ganyan. You have to understand, yung dasal natin, okay yan. But we also have to do something. Kasi yung kalaban natin, mga demonyo. So anyway, ayun na nga. Heavily redacted yung part ng hearing, maraming mga hindi na isama, marami tayong hindi alam. It wasn't really very transparent, ano? And I think the ICC owes it to the Filipino people. Putang ina nyo pala, kung nag-hear kayo for the crimes against humanity involving our country, show us everything. Atrocity sa bansa namin pinag-uusapan nyo, di ba? Ano redacted? Ay, hindi ko get. Sa totoo yung mga redaction. Hindi kasi baka mapahamak yung mga tao, ganyan. Kung suportado ng taong bayan, yung mga kaputang inahang sinasabi ng prosecution, ba't kayo matatakot? Kaya kayo natatakot at kaya kayo nagre-redact ng sangkaterbang mga pangalan ng biktima, mga involved na mga tao, ganyan. Kasi alam nyo, hindi suportado ng sambayan ng Pilipino ang prosecution. Yep, morality is lost on this admin. Matuto po tayo recalibrate yung capability ng mga tao sa BBM admin. Hindi po humane ang pag-iisip ng mga hayop na yan. Walang morality clause sa kanila, period. Crimes against humanity, pasok dito yung Maguindanao Massacre. Panahon yun ni Pinoy So dapat kasuhan din to ng crimes against humanity. Parang ganun din ang logic ng ICC. Exactly. If they are so offended dun sa mga nangyari na binibintang nila na patayan na associated kay PRRD, na hindi naman nila ma-provide ang direct link, why don't you look at real killings directly associated to certain groups here in the Philippines, like the CPP, NPA, NDF, who had killed a lot of Filipinos in 52 years of their existence. Yun talaga, meron talagang mga mass graves na nahukay. Meron talaga mga witnesses, meron mga court records. The HAS project of the University of the Philippines showed that the killing in relation to drugs during PRRD's time and during the time of Bongbong Marcos increased. At malaki yung increase from 302 to 34 something. So if you are telling us that PRRD committed a crime against humanity by the sheer number of deaths in relation to drugs, di pa natin napapatunayan yung yung direct link niya then why did ICC find anything offensive under BBM administration? Sasabihin nila, kasi wala naman ng jurisdiction ng ICC kay BBM kasi hindi na tayo member di ba nag-iisip si BBM na bumalik sa ICC? Bakit hindi magsalita ang ICC tungkol dito? Diba? BBM, kung nag-iisip ka na well, you have to do that because we are going to investigate. Dahil yung yan, maganda yan, di ba? Maraming umuudyok na bumalik tayo sa ICC. Tama naman, maganda yung punto niya rito. Sige, bumalik tayo. Tapos, imbestigahan din natin si Bongbong Marcos. Malamang, kung si Sara Duterte ng presidente at maging parte ulit tayo ng ICC, walang gaya na kinuha si Pangulong Duterte na maraming kumbaga maraming tuwan-tuwa na napunta si Pangulong Duterte doon. 'Di ba? Yun kasi pinalalabas nila, marami raw natuwa. Pero in fact, mas marami yung umiiyak nung dinala si Pangulong Duterte sa dahig si Pangulong Duterte. Pero pag si Bongbong mismo ang kukunin na ng ICC, baka walang pumuntang tao diyan, baka pati security guard itulak pa yan si Bongbong Marcos ka rin pasakay ng eroplano para dalhin dun sa ICC. Dahil nga, hindi mo masabi kung hipokrito, di ba? Parang, doon pa lang sa data na mga sinabi nga ni Atty. Kaufman, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang baba ng crime rate. Pero nung pumasok na yung Bongbong administration, mas marami pa yung mga tumaas yung crime rate. Kahit pa doon sa mga previous administration, di ba? Binanggit na rin naman yan ni Jinggoy. Kaya nga nasabihin niya incompetent itong si Dilime. Kasi nga nung mga panahon na siya yung DOJ Secretary at CHR Chairman, wala siyang ginawa. Pero nung si Pangulong Duterte na yung nakaupo, wala pa rin siya nakakuhang ebidensya kahit na isa
para na masambahan ng kaso si Pangulong Duterte. Tapos iyak-iyak sila, pupunta ng ICC, sasabihin nila na hindi daw kaya ng Pilipinas i-handle yung itong si Pangulong Duterte sa Pilipinas, kaya sila tumakbo doon. So doon pa lang, winalanghiyaan na nila yung Korte Suprema na walang kakwenta-kwenta ang korte natin dito. Kaya kailangan litisin na sa ibang bansa. Wala namang kinalaman yung taga ibang bansa dito sa atin. Wala namang addict na foreigner ang pinapatay o itinumba rito. Diba? Usually, mga talagang kriminal yung mga natumba dyan. At sorry to say lang talaga, may mga nadamay. Kasi nga, gera talaga yan. Hindi natin may iwasan yan. At talagang laganap talaga. Kumbaga papunta na tayo sa narco-politics, sabi nga ni Pangulong Duterte. Yun lang talaga may nadamay. Pero, yun ginawa ng mga siraulong pulis. At yun na nagbabayad naman sila ngayon at nahatulan na nga sila ng guilty. Kaya, masasabi pa rin talaga natin dito na kahit na ano pang effort na gawin natin ngayon, although tama naman yung ginawa na ibigay pa rin natin yung ibinigay pa rin ng depensa yung talagang lahat ng kanila magagawa para yun nga basagin yung prosekusyon at pilitin nga may uwi pa si Pangulong Duterte. Pero kung ang ICC nga meron ng, alam yun, meron na silang desisyon na hindi pabor talaga sa mga Duterte, wala na tayong magagawa doon. Tatanggapin talaga natin yung magiging kalagayan ni Pangulong Duterte. Ang kailangan na lang natin gawin, mailagay nga bilang presidente itong si Sara Duterte para kahit paano magawa ng paraan kung meron pa, kung andun pa si Pangulong Duterte, buhay pa, magawa ng paraan na maibalik natin dito sa Pilipinas. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.